mag-meeting with the governor of Crete at saka po sa mga chief of police and local officials. We had called on them to request for every possible assistance na nabibigay nila sa atin para po ma-ensure natin ang safety and out of harm's way yung ating mga kababayan na dadaong mamayang alas 3 po dito local time. Itong Ionian Queen, sir, pagkatapos na dumating ito dyan mamaya alas 9 dito po sa oras namin, ay ito ba ibabalik muli doon sa Libya para kunin pa ang ibang mga kababayan natin? Because we believe that there are 26,000 po ng mga Pilipino at ilang libo or 1,000 mahigit pa lamang ang naisasakay ng barkong ito. Babalik ho ba ito sa Libya? Hindi na po. They're going to stay here for a few days. That is in accordance with the agreement we had with the Greek Ministry of Foreign Affairs. We would be able to extend. The Greek government would be able to extend assistance to them. We had requested them earlier na kami po itulungan para maging systematic po and orderly ang transfer papuntang Pilipinas. Ngayon po sa Manila, magdidesisyon po sila na magpadala ng isang eroplano na kaya pong dalhin ang ating mga kababayan direct from Crete to Manila. Ayun po ang plano. Alright, kumusta na? Anytime po magdidesisyon na po. Anytime. Kumusta naman po ang sitwasyon dyan, sir? May mga problema bang nararanasan kaugnay po sa paglilikas sa mga OFW natin? So far wala naman pong problema. Ang naging problema lang, walang problema po. Medyo lang nagkaroon ng delay kasi po bago po sila makadaong sa Benghazi sa Libya, nagantay po sila ng permit from the local Libyan authorities para po makadaong ang barko. Yun po ang masasabi nating problema so far. May mahabang delay po kaya nagantay po yung ating mga kababayan bago po makasakay sa loob ng barko. Alright, sir, panghuling katanungan na lamang. Sabado po ang ibinigay na deadline or last day ng DFA na i-evacuate ang lahat ng mga kababayan natin dyan po sa Libya, papunta sa labas ng Libya, Egypt, or Tunisia at dyan po sa Crete. Kayo ba'y naniniwala na matatapos ito na Sabado? 26,000 po ang kababayan natin doon at so far, ang bilang namin nasa 4,000 pa lamang ang nailalabas. In our case here in Crete, I think we should be able to evacuate all our kababayans in 2 to 3 days. We are quite confident kasi po so far very orderly po at ganda ho ang sistema na inadapt po namin dito. Nag-establish na po kami ng command center, nakipag-coordinate na po kami sa local officials, nakipag-coordinate po kami. Katunayan, as we speak now, kagagaling lang po kami na sa meeting dito sa Chief of Police. At sila po ang tumutulong sa amin. Kaya confident po kami at nagpapasalamat po kami dito sa Ministry of Foreign Affairs of Greece, local officials, sa buong gobyerno po ng Greece, for the kind assistance, for the hospitality that they have extended to us. In fact, nandito po ang team na pinadala ng DFA headed by our ambassador to Syria, si Wilfredo Cuyugan po at ang kanyang members ng kanyang team to augment the complement of Philippine Embassy Athens. Kararating po lamang namin kahapon at ngayon po ay hitting the ground running po kami. Alright. Maraming salamat po at magandang tanghali dyan sa inyo, Ginoong Constancio Vigno Jr. Ilang bansa sa Middle East gumaya na rin sa mga kilos protesta sa bansang Libya at Yemen. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Tila sakit na humawa sa iba't ibang bansa ang mga kilos protesta sa gitnang silangan. Sa Bahrain, nagtipon sa Pearl Square ang daan-daang rallyista para manawagan ng pagbabago sa kanilang gobyerno. Ginawa raw nila ang pagpoprotesta dahil hindi umaaksyon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng kanilang bansa.
Sa Oman naman, dahasan dala na ika-4 na araw ng kilos protesta. Isa ang sugatan matapos i-disperse ng mga sundalo ang mga galit na rallyista sa bayan ng Sohar. Pero matapos itaboy, agad na nagtipon uli ang mga nagpo-protesta para ituloy ang pagkilos. Mas maraming trabaho at reforma sa politika ang hiling ng mga rallyista. Sa Iran, dumaing ang isang taga-oposisyon sa kanyang website sa mga engkwentro ng gobyerno at mga nagpo-protesta. Gumamit ng tear gas sa mga tropa ng pamahalaan sa harap ng Tehran University para itaboy ang mga rallyista. 2 sa kanilang mga pinuno ang inaresto ng mga sundalo. Naomi Dayrit, News 5. Sino ba sa inyo hilig mangolekta? Kaya papelo lata, basta po may kwenta. Pwede ring litrato ng hawig kong artista. Sa iba'y Star Wars naman ang bumenta. 40 anyos na ang lalaking si Chris, Star Wars character sa basement ang hagis. Nang kanyang mapansin, marami ng labis. Sa isang commercial may mayabang na bansot, siya daw si Darth Vader at di natatakot. Heto pang 2 feeling malalakas, gumot mo isang data ay ubod ng angas. Kala nung isa siya na'y nakaligtas, akala mo lang yun, ika'y minamalas. Hoy, mga classmates! Oras na para sa aking trivia! Alam niyo ba na 2 years to write ang script ng pelikulang Star Wars? Ginawa ito ng sikat na author-director na si George Lucas. 6 Star Wars na movies na ang naipalabas niya sa mga sinihan. Wow! Speaking of sine, meron po akong tanong. Ano pong sine ang pag iyong binili ay buy one take one? Meron ka ng kaliwa, meron pang kanan, at pwede mo pang gamitin paglakad sa lansangan. Sirit na naman! Edi, sine las. Ako na naman ang natawa sa joke ko. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay naman ng edukasyon, leksyon at impormasyon dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, unang pagdulog ng Kongreso sa kontrobersyal na RH Bill, hindi natuloy. Dahil sa gulo sa Libya, supply ng langis, posibleng mamiligro, Department of Energy may nakahandang plano na raw. Kung ano yan, alamin. At kahit katatapos lang ng laban niya, Filipino Flash Nonito Donaire sasabak muli sa ring ngayong Mayo. Sino kaya ang kanyang makakalaban? Abangan sa aming pagbabalik. Si Abigail na prom ding